Exodus chapter 20, verse 17. Ito po ang sinasabi. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that is your neighbor's. Let us pray. Lord God, lead us as we study this passage in the Old Testament. Let your words speak to us truly and help us to understand the depth of your words. Dalayan ko po na kahabagan mo ang iyong lingkod, Panginoon, upang may paliwanag ko po ang mga bagay na ito na madaling maunawaan ng bawat isa. Ipaalaala niyo po, Panginoon, ang mga dapat masabi at ikaw ang siyang Diyos o siyang kumilos sa aming mga puso upang mas malawak naming maunawaan kung gaano kalalim, Panginoon, ang application ng mga talatang ito. Thank you, Father God, sa iyo po lamang ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus, sa aming Panginoon at nagpapaligtas. Amen. Okay, this morning, this is the last of the series natin dito sa Ten Commandments series natin. So, ngayon yung huli dun sa 10. Okay? Nabanggit ko na sa inyo yung applications ng mga unang siyam. At makikita natin na talagang napakabigat ng Ten Commandments kung tutuusin at kung paano natin ito i-apply in our time. Kung naalala ninyo, ipinakita ko rin sa inyo na ang real purpose talaga kung ba't binigay ang commandments is to worship God. Diba? Pabilikan natin. Dun sa introduction ko sa inyo sa Ten Commandments, sabi ko sa inyo nun, inalis ng Panginoon ang mga Israelites sa Egypt because of what? He want him to be worshipped by the Israelites. Pero, at the shock of the Israelites, hindi pala sila magbibigay ng ginto, hindi pala sila magbibigay ng kung ano-ano kay Yahweh, hindi pala yun ang hinahanap ni Yahweh. Anong hinahanap ni Yahweh? Bigla silang binigyan ng utos. Akala nila magkakasiyahan lang sila, tipong katulad ng worship ng ibang bansa, ng ibang mga bayan, katulad ng worship na ginagawa ng mga Egyptians, na nagbibigay lang sila ng handog. Pero hindi yun yung worship na hinahanap ni Yahweh, ni God. What kind of worship our God wants is for them to obey Him. Kaya nga magugulat kayo, sinabi rin ng ibang mga passages na aanin ni Yahweh yung mga handog. Dumating din yung time, pagdating ng Romans, sinabi rin ni Paul na, offer yourselves as living sacrifice because it is what? Our act of worship. At a surprise ng mga Israelites, nagulat sila na yun pala yung hinahanap ni Yahweh na type of worship. Kaya nga sabi ko ganun katindi at ganun kaimportante na makita natin, balikan natin yung sinasabi ng Ten Commandments because what God wants is for us to obey Him. Okay? Tapos, sinamarize ito ni Jesus, pagdating ng Matthew chapter 5, sinamarize yan into 2. Kasi nakategorize yan into 2 parts, di ba? Naalala niyo yun? The first 4 is what? Loving the Lord your God, our Lord our God, with all of our heart, our mind, our soul, and our strength. Yun yung summary ng unang 4. Thou shalt have no other gods, thou shalt not bow into other gods. Tapos, tawag dito, thou shalt not use the name of the Lord in vain. Tapos, honor the day of Sabbath. Yung 4 na yon is loving our Lord, our God. Tapos, yung last na 6, okay, starting with honor thy mother and thy father, hanggang dito sa thou shalt not covet, ay loving our neighbor. Pinakita ko sa inyo rin na para mamahal mo yung neighbor mo, saan ka magsisimula? Sa family. Kaya honor thy mother and thy father. Kasi bago mo matutunan na magmahal ng ibang tao, kailangan mo muna itong matutunan sa loob ng family mo.
especially with your own parents who is on the top of the authority line sa loob ng family. Paano ka makakasunod kay God if your parents you cannot obey or you cannot honor? Kaya importanteng makita natin yun. Okay? At makita natin na importante ang pagsunod sa harapan ng Panginoon sapagkat ito yung ating act of worship. Hindi yan dahil sa pagkanta nyo, kahit na magsisigaw kayo. Sabi ko kahapon sa Pampanga, kahit magsisigaw kayo dyan, sumayaw-sayaw kayo dyan, magkatatalong kayo sa akin na hindi kayo nag-worship kay God. Hindi kayo nag-worship kay God. We sing because we thank the Lord. Okay? Kaya tayo kumakanta kasi nagpapasalamat tayo sa Panginoon. We appreciate what He has done. Yung bawat ginagawa niya sa atin sa bawat araw, yun. Pero hindi tayo nag-worship kay God during singing. Niloloko ko nga sila kahapon, di ba? Kaya nga ako tawag sa kantahan ay praise and worship. Praise pag masaya, worship pag malungkot. Yung kanta, parang genre yung praise and worship, mali. Di ba? When you say praise and worship, it's just singing songs. Actually, praise and worship starts with how you live your life. Kasi yung buhay natin, yun yung living sacrifice. It is our praise and it is our worship with the Lord. The way we sing, kaya tayo kumakanta, because we want to thank the Lord. Okay? And we are now on the last part of it, sa pang-sampu. Ito yung thou shalt not covet. Okay. Ano yung covet? Ano yung salitang covet? What does it pertains? Anong ibig sabihin kapag thou shalt not covet? Pag-aangkin. Ano pa? Pagnanasa. Ano pa? Meron pa ba? Pag-i-interest. Tama? Gusto mong maging iyo, yung hindi iyo. Nakikita niyo na ba kung paano siya naging sin? Okay? Actually, maliit lang yung demarcation line ng desire sa kanyang covet. What is desire? Gusto mo. Gusto mong maging abogado, gusto mong maging doktor, gusto mong makarating sa ibang bansa, gusto mong magkaroon ng magandang bahay. That is desire. Gusto mong magkaroon ng magandang pamilya. Di ba? Naalala ko merong kanta si Gary Granada na magtitiis na lang ako. Yun yung title ng kanta. Nanalo yun sa ano ba to? Isang contest, singing contest, 90s. Yung laman ng kanta is magtitiis na lang ako, bagong gupit linggo-linggo, magtitiis na lang ako sa aircon na kwarto, magtitiis na lang ako na laging walang ginagawa, kasi yung girlfriend niya mayaman, mahirap lang siya. So yung lyrics ng kanta, hindi siya sanay sa buhay mayaman, since kakasal sila, magtitiis siya. Ang sarap ng pagtitiis na gano'n, no? Ang sarap ng gano'n magtiis na gano'n. Gano'n kalimit yung utak ni Gary Granada. Isa siya sa mga favorite kong composer. Maliit lang yung naghahati sa desire saka sa covet. Okay? When you say you desire, gusto kong magkaroon ng magandang pamilya. O gusto kong halimbawa, binata ka pa. Gusto kong magkaroon ng maganda at mabait na asawa. That is the desire. Masama ba yun? Hindi. Pero, pag sinabi mo, gusto kong maging asawa, yung asawa nun. Okay? Yun yung covet. Actually, kabit ang magiging bagsayon. Diba? Actually, yung covet ay yung pagnanasaan mo, yung isang bagay na nasa iba. Yung hindi yun. If you only desire to graduate with flying colors, that's not wrong. Gusto kong mag-graduate na summa cum laude. Okay, yun. Pero kung gagawa ka ng bagay sapagkat hindi mo yun makukuha on your own, gagawa ka ng bagay na masama o ng kasalanan para makuha mo what you desire, that is coveting. Doon nangyayari yung covetousness.
Nakuha nyo? Naintindihan ninyo? Kaya siya nagiging covetousness kapag you desire something that is not for you. Especially if it is for somebody else. Okay? Ngayon sa panahon natin, napaka-tindi ng marketing. Kasi ang isang bagay ay ipapakita nila na kailangan mo kahit hindi. Okay? Sabi ko nga kay Sister Ben, dun sa office nyo kasi, kahit ano, ibenta, bibilin eh. Ang dali-daling pagmarketan, kumbaga, matutuusin. Kaya, kasi, minsan malapit sila sa amin para humingi ng tulong kasi meron sila reklamo sa isang produkto, o kaya naloko sila ng ano, kasi may mga kakilala ako sa consumer complaints. Sabi ko sa kanya, kasi ang hilig nilang bumili ng mga bagay na ano, makakita lang ng isang produkto, bibili na. Okay? Ang dami-daming mga ino-offer sa market na akala natin, kailangan natin. Pero sa totoo lang, hindi naman. Hindi nyo napapansin yun? Okay? Sa cellphone, hindi nyo ba napapansin na every month may bago? Nakakainis. Sabi ko bili ka ng iPhone every 6 months, lalabas na yung S. Diba? Lalabas yung iPhone 4, after 6 months, lumabas yung 4S. Lumabas after 6 months yung 5, after 6 months na naman, lumabas na naman yung 5S. Tapos this September, lalabas yung 6. After 6 months na naman, lalabas na naman yung 6S. Laging gano'n. Sa Samsung din, gano'n siya. So, naghahabulan lang sila. So, ang pangit kasi, pinagmumukha nila laging luma yung meron ka. Di ba? Asar na asar ako nun kasi nung nagkaroon ako ng actually, isa yun sa mga weakness ko din. Pareho kami ni Blessing. Gusto ko laging unique. Okay? Gusto ko laging unique. Okay, so pag isang bagay gusto ko, pag-iipunan ko yun, para unique ako. Kasi mahilig ako sa quality. I always look for quality. Hindi ako yung mahilig sa mura, tapos after some time, na naman, parang mabilis maluma or mabilis masira. Ayoko nang ganun. Gusto ko pang matagalan yung gamit. Ang problema lang, dahil sa sobrang pangmatagalan, nalulumaan ka na. Okay? Kung natatandaan ninyo, noong 1970s at 1980s, mayroon TV na ang brand is Zenith. Tanda yun? Sino nagkaroon sa inyo ng Zenith? Nagkaroon kami nun eh. Zenith TV. Nagkaroon kami nun, tatandaan ko nun. Ha? Oo, yung may cabinet. Yung may cabinet. Natatandaan nyo yun? Yung may susi. Yung dilak. Tapos merong, yung tipong, ginaganon kapag gumugulo, pinapalo lang ng tatay ko yun eh. Umaayos na. Di ba? Alam niyo ba na nalugi yun? Nalugi yung Zenith sa Amerika. May patungan ka eh, no? Meron kayong pag-display kaagad. Nalugi yun. Bakit? Sa sobrang tibay niya. Sobrang tibay niya. Wala nang bumibili. Kaya ngayon, merong tinatawag lang, yung bawat product na tinatawag, gano'n lang yung kanyang lifespan ng product. Okay? Ang problema ngayon with our society, in our current situation, binibigyan lang nila tayo ng ipinapakita sa atin, you want this because you need it. Kailangan mo to. Kailangan mo to. Kailangan mo to. Pinifeed sa utak natin na kailangan mo to, kailangan mo to, kailangan mo to. Kahit hindi mo kailangan yan. Kailangan yung maging maganda. Kaya sa Katerba na ngayon ang facial, spa. Kailangan yung mag-relax. Kailangan yung mga ganito. Kailangan yung itong mga bagay na ito. Kung papansinin ninyo yung mga products nung 6 years ago, kung compare nyo ngayon, marami ng bagay ang affordable ngayon. Yes or no? Dati nun, para makapag-travel kayo, kailangan mayaman kayo. Ngayon, may piece of fare. Cebu Pacific. Di ba? Abangan nyo lang yun. Abangan nyo lang yung piece of fare. Tax na lang ang babayaran nyo. You can travel. Di ba? Dati, ang kotse, pang mayayaman lang. Pagka may kotse ka, wow, yaman mo. Ngayon,
Kahit basta empleyado ka at okay na sapat yung sahod mo, I think kailangan lang may mga 20 plus na sahod ka, ma-approve ka na. Pwede na kayong magkaroon ng consent. Hindi na ganun kabigat ang mga bagay ngayon. Kasi consumerism mentality, yung isinasaksak sa atin ng mundo ngayon. Everybody can afford. Diba? Pwede nyo nang ma-afford ang bawat bagay. Di ba noon, nung araw, pansin ninyo, ang kasal saan ginagawa? Simbahan. Saan ang reception? Sa likod bahay. Di ba? Ngayon, anybody can afford a hotel. Anybody can afford a budget, kumbaga, tamang-tama lang kasi pwedeng i-offer lang. Consumerism. Napakalakas ng offer ng mundong ito. So, anong masama doon, Pastor? Anong masama doon? Ang masama doon, it can result to an unholy desire. Walang masama sa desire. Nagkakaroon ng masama if it is unholy. Okay? Nagkakaroon ng masama sa isang desire if you covet. Pansinin ninyo, bakit nagkakaroon ng baon-baon sa utang? Because you want more. And you want to buy more than you can afford. Diba? Anong naidudulot ng covetousness? Covetousness may result you into materialism. Yes or no? Continue natin yung sinabi sa Exodus 20. Napaka-specific talaga at lilitaw talaga dito yung pagiging materialistic. You shall not covet thy neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, his male servant, his female servant, to his ox and donkey, and anything that is your neighbor's. Pinapakita dito what your neighbor has or yung kanyang possession. When you covet on that matter, on that thing, on every material things, that is covetousness. That is materialism. Tama ba? Okay? Dito nga yung makikita nyo na talagang dugtong-dugtong talaga yung utos ni God. Na talagang importante na sundin natin siya. Kasi if we would love our neighbor, we will not covet on him. Bakit? Our covetousness will make us feel unhappy of what our neighbors has. Naintindihan niyo ako? Nakuha niyo ako? Halimbawa, nakita niyo. Halimbawa, bigyan natin ng example. Si Jake. Pagdating ng panahon, Jake became a IT expert. Halimbawa, matinding kumpanya pa rin may Oracle pa ba? Existing pa rin, no? Halimbawa, nasa Oracle na si Jake. Nasa Oracle na siya. Ha? Oo, next, David Gates. Bread. Diba? Next Bill Gates siya. Ganun. Tapos nakita ni Paul. Okay? Covetousness will lead you to be unhappy of what others has. Dapat ako yun Dapat ako nandun. Yun yung nadudulot ng covetousness. Hindi ka nagiging masaya sa iba. Kaya nga siya sin. Bakit? Kasi it is against loving your neighbor. Tama? When you covet on somebody else's possessions, gusto mo yun. Diba? Gusto mo yun. Gusto mo, nandun ka sa posisyon na yun. Gusto mo, ikaw ang nandun sa kanyang sitwasyon. Kaya sin ang covetousness. Kasi, your desire will lead you to hate that person dahil ayaw mong siya yung nagtatamasak ng gusto mo. Kaya sin ang covetousness. Your materialism, yung desire mo sa possessions na meron siya, magdudulot sa'yo sa magiging bitter ka. Di ba? Magiging bitter ka. Bitter o kampo ka na ngayon, di ba? Imbis na natutuwa ka sa kanya,
nagiging bitter ka. Kaya lang naman yan napunta dyan kasi gano'n. Hindi ka masaya. Ano pa? It will lead you again to other sins. Why? Pwede mo siyang siraan. Ano pa? Pwede kang gumawa ng mali para sa kanya. Para hindi maging maganda. Kaya dito rin lumalabas yung crab mentality na kung hindi magiging akin yan, pareho na lang tayong wala. Nagigets nyo? Nakukuha nyo ba yung evilness ng pagiging covetous? Nakita niyo yung dumi ng covetousness? Diba? Ang dumi niyan. Hindi lang natin yan napansin na parang akala lang natin it is just a simple desire. But this desire may lead us into different sins. Okay? The first sin na sa aking pantaha, sa aking palagay, na makikita nyo dyan is materialism. Okay? The first sin na idudulot ng covetousness sa inyo is materialism. Okay? Second sin that will lead you because of covetousness, that will bring you to because of covetousness is hatred. Okay? Hatred. Tama po ba? It will lead you to hatred kasi magagalit kayo dun sa kapwa nyo na meron, na masaya sila. Diba? Buti pa siya naka-McDonald's. Ako, McDonald's lang. Diba? Buti pa siya Jollibee, ako Jolly Jeep. Diba? Buti pa siya iPhone, ako iPhone lang eh. Diba? Laging it will lead you to hate that person. Dapat ako yun eh. Mas magaling kaya ako sa kanya. Diba? Nagkataon lang, sip-sip yan eh. Diba? Pansinin nyo, kahit sa basketball kapag talo, laging sinasabi, daya. Luto. Walang nanalo dito sa Pilipinas na fair. Bakit? Laging sinasabi, luto yan. Kanya yung judge. Nabayaran yung referee. Hindi napansin that covetousness corrupts our mind. Hindi natin tinatanggap kung ano yung meron yung ibang tao. Hindi tayo nagiging masaya. Kasi we want ourselves to have something na yung nandun sa ibang tao. Kaya lang naman naging ganyan si Pacquiao kasi ganun eh. Diba? Covetousness. So, unang sin is, ano yung unang sin? Nabanggit ko sa inyo? Materialism. Pangalawang sin na dinudulot ng covetousness, hatred. Next sin that can lead us into or unto is discontentment. Hindi kayo magkakaroon ng kakontentuhan. Ano ba naman ito? Diba? Ano ba naman buhay ito? Diba? Habang ang iba ay kumakain ng steak, kami ay amoy-amoy lang. Diba? Saan ka pupunta? Doon sa barbecue. Bibili ka? Hindi, amoy lang. Ano pambili? Diba? Problema, we became discontented of what we have. So, anong nangyayari ngayon? Discontentment will lead you again to other sins. Ito ang evil or ang dumi ng covetousness. Hihilahin ka niyan. It will grieve you inside and corrupt your mind. Okay? Maaawa kayo sa sarili nyo, kaya kakapit kayo sa patalim. Kakapit kayo sa corruption, gagawa kayo ng mali, dahil ayaw mong maging kawawa. Hindi kayo kontento. Ay ba naman klaseng buhay ito? Ang hirap magtrabaho sa gobyerno, lagi nga lang ganito sahod namin. Diba? Kaya niloloko kasi sa office, laging ganon. Laging kung ilang pong taon na, hindi pa mataas ang sahod.
Kaya madalas binibiro ko, kayo nung wala kayong trabaho, humingi kayo trabaho. Ngayon nung binigyan kayo trabaho, gusto nyo pa sweldo. Ano ba naman? Abuso na. Binigyan naman ng trabaho, gusto pa sweldo. Yeah. Ang problema, we always grieve because of that covetousness. Diba? Kaya kayo mga superiors nyo, mas magaling kaya ako sa kanya. Kaya lang naman nandiyan niya kasi malakas yan eh. Sabihin na natin na malakas sila. Sabihin na natin na unfair ang buhay. Pero yung binigay ni God eh. Alam niyo ba na sinisisi natin every time? Hindi naman yung person na kinocovet natin. It is God. Okay? And it will lead us to another sin. It is insulting our God. Para sinasabi natin hindi sapat yung binibigay mo. Eh di ba nga, His mercy is new every morning? But when we covet, when we desire something else, what our neighbor has, sinasabi natin sa Panginoon, Lord, kulang yung bigay mo sa akin. Di ba? Kung kasing sexy lang sana ni Angel Locsin yung asawa ko, masaya na ako eh. Ganon? Oo, Angel Locsin talaga. Di ba? Kaya maraming ano eh, di ba? Because we always covet. Kung kasing yaman lang sana ako ni Manny Pacquiao, okay na sana. Di ba? We always covet. Kung meron lang sana akong ganitong bahay, kung naka luxury car lang sana ako ng na Lamborghini. Di ba? Kung nakagana lang sana. Uy, sa Singapore, ginagawa ng taxi ang Chevy. Sa BMW. Oo, taxi lang sa kanila. Dito, kailangan sobrang yaman ka para magkaroon ka doon. Taxi lang. Ano yan? Alam niyo yung desires na tipong, kung nakatira lang sana kami sa US, sana okay na kami. Hindi nyo napansin na yung mga nasa ibang bansa, gusto rin nila dito. Di ba? Wala namang tao na kontento eh. Pansinin nyo, nung bata kayo, ano gusto nyo mangyari? Tumanda. Nung matanda kayo, ano gusto nyo? O sana lang, bata pa ako. Di ba? Yung mga mahihirap, ano gusto mangyari? Yumaman. Yung mga mayayaman naman, natatakot. Natatakot sila, mayaman sila, baka sila makol, baka sila makina. Kita niyo yun? It always, paano ko sasabihin? Laging may kulang sa buhay natin. At ang buhay natin, sa totoo lang mga kapatid, kahit kailan hindi makukumpleto yan. Hello? Pagka nagkaroon sana ako ng asawa, okay na. Nung nagka-asawa, kailangan magkaroon kami ng anak. Nung nagka-anak, kailangan maganda ang kinabukasan nila. Nung nakapag-aral na, kailangan maganda ang retirement namin. Hindi ko makumpleto ang buhay. Okay? Hanggat hindi bumabalik ang Panginoong Yesus, hindi mo makukumpleto ang buhay niyo. Kasi walang satisfaction dito sa mundo ito. So every time we covet, we always insult our God. Okay? We always insult our God. Minsan nga, pag umaga, naiisip ko kasi, syempre, ilang taon na rin ako nagtatrabaho eh. Tapos, minsan naisip ko parang, minsan nabibigay ko, Lord, sana naman, medyo umangat-angat naman yung sahod namin. Kasi alam ng mga karamihan dito na nagtatrabaho sa government, hindi naman malaki ang sahod sa government. Okay? Though medyo mas mataas ang NPC. Okay? Pero average sa mga government, hindi mataas ang sahod. Tapos, one time, nung nasa kalsada ako, nagpipray ako, papunta ako sa Kandaan para sumakay ng LS. Sumakay ako dun sa bicycle. Nagbayad ako ng 8 pesos. Tapos, nakapagkwentuhan na ako kasi alala ko na yung driver. Sabi ko, nakakailang biyahe ka sa loob ng isang araw. Siguro na yung mga swerte na maka 20 na biyahe. Tapos sabi ko lahat yung 17, sabi ko, meron
17 pag special. So, bilangin nyo kung magkano. Yung binilang ko yun, sabi ko parang wala pang 500 a day. Tapos sabi ko, ilan anak mo? 3. Patay tayo dyan. 3. May trabaho mismo, wala. Sabi ko, paano mabubuhay yun? Sa isang araw, 3. Maliliit pa anak niya ngayon, pero pag nag-aral na yun, ano na? Baon. Diba? Tuition. Kahit sabihin nyo may public school, hindi ganun kadali. Sabi ko, Lord, mabait ka pa rin. Kasi nabubuhay sila eh. Tapos masaya siya, okay na siya doon. Contento siya doon. Though some of us will not be contented with that. Okay? Lalo na kung gusto nyo ng mas mataas na level ng buhay, na gusto nyo ng mas magandang kinabukasan para sa mga bata. Pero, God is good with them. Kasi contento sila. Tinatanong ko nga parang tinitingnan ko siya, masaya siya. Every morning, nakangiti pa pag nakikita ko masaya siya, masipag. Sabi ko, Lord, iba-iba talaga, kumbaga, kung papaano talaga makakontento yung tao siya. So every time we commit, every time na nagre-reklamo tayo sa klase ng buhay na ngayon tayo, we insult God. Diba? May kanta nga dati ay yung Yano, nakakainis yung ganitong buhay. Diba? Nakakainis. Kasi patingin-tingin, di naman makakain. Diba? Paamoy-amoy. Diba? Pasyal-pasyal sa SM, hindi naman makanood ng sine. Nakakainis. Ganitong buhay. Nakakainip. Diba? Pero when we see that God's mercy is new every morning, when we are contented of what God is giving us, and you know that our future is in God's hands, we will be contented. Okay? Hindi ko sinabi huwag kayong mag-dream or huwag kayong mag-desire. Sabi ko nga sa inyo, napakaliit lang ng demarcation line between desire and covetousness. Kaya lang nagiging sin ang desire. If you desire things that is in your neighbors and not supposedly to be for you. Hindi para sa'yo, you desire for it. Sa ibang tao yun. Pag hindi ka nakakontento sa binibigay ni God sa'yo, doon nagsisimula yung covetousness. Saan nagmumula yan? What we feed ourselves. What we feed our mind, our eyes. Okay? Kaya nga yung mga bata, pinipilit namin matutong kumain ng gulay. Matutong kumain ng mga bagay na parang hindi ganun kasarap sa iba, pero healthy. Kasi kapag natuto yan na kumain ng puro masarap, hindi na yan makukontento sa mga bagay na hindi ganun kasarap. Hello? Subukan nyo, makatingin kayo ng buhay na masarap, yung lagi na kayong nandun, tapos bigla kayong maghirap, ano mangyayari? Disaster ang buhay nun pag ganun. Diba? Parang napaka-dilubyo ng buhay. Yung tipong lagi kang naka-aircon, tapos biglang nag-brown out ng 3 days, wala kayong tubig, wala kayong kuryente, ano gagawin nyo? Diba kalusumpain nyo yung Meralco, Nawasa, di ba? Di ba? Wala nga lang FB eh. Mawala lang yung Wi-Fi. Ano na? Galit na kayo kung ano na mga pinag-i-status nyo eh, di ba? Di ba? #visit. Di ba? Kung ano na mga pinaglalagay ninyo sa FB nyo. Kasi yung mga bagay na ini-enjoy nyo dati, biglang nawala. Okay? Bukod sa insulting God, ano pa yung mga sins? Lack of self-control or discipline. Hello? Tama ba ako? Kapag ganyan yung nangyayari, nawawalan kayo ng disiplina or yung control sa sarili. Kasi gumagawa kayo ng bagay na hindi dapat. Naiinis na kayo. Baka makapagmura pa nga kayo eh.
sa galit ninyo. Yung promotion na ninanais-nais mo sa iba na bigay. Di ba? Yung gustong-gusto mong bagay, hindi sa'yo napunta. Yung regalong iniisip mong ibibigay ng nanay at tatay mo, hindi binigay. Di ba? Sabi ng nanay mo, anak, sa birthday mo, may ibibigay mo siyang gusto mo. Wow! So, iniisip mo agad, cellphone. Cellphone. Tapos binigay sa'yo yung favorite mong candy. Gusto mo yun. Diba? So, ano mangyayari? Magagalit ka, maglalabog ka na. Because you're not contented of what you have. Okay? So, you insult God, and you lack your self-discipline, nawawala ka na sa control. Okay, next. Kasama dyan, sa mga sin na idudulot niyan, is yung lack of faith. Nawawalan ka or nabablur yung iyong pananampalataya. Alam natin that every day is controlled by God. Yes or no? Yes. But because of our discontentment, but because of our covetousness to others, isip mo na pinabayaan ka or mas nakikita mo yung sarili mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung 10 Commandments talaga ay anti-self-centeredness. Tama ba? Okay, nasabi ko sa inyo before na ang 10 Commandments ay anti-self-centeredness. Kasi God wants you to love Him and God wants you to love your neighbor. But when you covet something from somebody else, you always look on yourself, kawawa naman ako. Dapat akin yun. Gusto ko yun eh. Pinabayaan ako. Paano na ako ngayon? Di ba? Ang dami nyo reclaim. Reklamo. Ang dami nyo reklamo sa buhay. Joke lang, hindi reclaim ang English. Ang dami nyong reklamo sa buhay. So, ang mga bagay na ito, it boils down again into the issues of the heart. Laging doon bumabagsak ang lahat. Ano meron sa puso mo? You know what it is? The love of self. Mahal ko sarili ko. Kawawa naman ako eh. Hindi ko dapat makukuha ito. Itong dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga spoiled brats, mga bata. Kasi hindi sila naturuan ito. Hindi sila naturuan on how they should love their neighbor. Kaya, pansinin nyo sa school. Yung karamihan sa inyo na nagtatrabaho sa school. Ano ang karaniwang pinag-aawayan ng bata? Gamit nila. Di ba? Pinag-aagawan yung nakikita sa kaklase. Hindi nyo napansin that is covetousness. At their early age, nagkakaroon sila ng covetousness. Gusto ko yun eh. Yung mga batang naglulupasay sa mall, ayaw mo eh, gusto mo nun. Bili mo, nun. That is covetousness. At early age, that is covetousness. Yung kapag hindi na ibili ng ice cream, may umiiyak. O ng cotton candy, nagwawala. That is covetousness. Ganyan kalala yung sin ng covetousness. That is ako. Yan din ang nagdudulot mga kapatid kung bakit marami nagkakatampuhan. Sa mag-asawa, sa boyfriend. Kasi iniisip niya na dapat meron siya nun. Dapat bigyan siya nun. Pero hindi niya nakuha. So, nagsisimulan ng tampuhan. Okay? Ito rin ang dahilan kung bakit may mga magnanakaw. Kaya nagnanakaw kasi gusto niya isang bagay na nandun. Ito rin ang dahilan kung bakit may mga shoplifter. Diba? Bakit may mga kleptomania.
Ito rin ang dahilan kung bakit may nag-adultery. Okay? Dahil pinifeed niya sa sarili niya. Kailangan ko yun, wala ako nun. Bakit ba nagkakaroon ng mga ganong kasalanan? Kasi pinipit natin yung sarili natin na kailangan natin yung bagay na nasa Kanya. Hindi natin sinasabi sa sarili natin na ito yung meron ako, dapat ko enjoy. Okay? Kaya, mga mag-asawa, okay, enjoy niyo yung isa't isa. Yung mga may asawa dito, okay, i-enjoy niyo lagi yung isa't isa. The company of one another. Kaya ako I always discourage, pero I always discourage yung nag-abroad. Kasi prone yun lagi sa temptation. When we were in Singapore last week, we see yung mga friends namin doon. Minute namin yung mga friends namin. And one friend of mine, tagal namin nag-usap, hanggang alas 2 na madaling araw, naglalakad kami doon sa city. Inikot namin yung Esplanade, yung sila Merlion. Saan niya ako pinasyal ng madaling araw, kwentuhan kami. Sabi niya, pre, ang hirap dito sa abroad. Buti na lang, nandito asawa ko. Ang dami niya ng barkada, kaibigan, na nasira yung buhay. Sa lungkot. Always looking for something else. Hindi lang sila nakakontento. Sabi ko, Lord, ganito kabulok itong katawan namin. Ganito kabulok yung puso ng tao. Na always looking for something. Looking for something else. Or somebody else. Kaya nga mga mag-asawa, don't ever tempt yourselves of looking to another person. Kahit tingin man lang. Kahit tingin man lang. Kasi doon lagi nagsisimula yan. Okay. Kasi kapag tingnan nyo na yung inyong mga asawa, kung ano yung kulang sa kanya, boom, panis na yan. Okay? Marirealize nyo na hindi na ako masaya. Bakit? Hinahanap ko na kasi yung kulang. Kung sana, ganito lang siya eh. Okay na buhay namin eh. Hindi ko makukumpleto ang buhay kahit kaya. Okay? Pero when you realize that your partner completes you, tama ba? When your partner completes you, kung ano yung wala sa kanya, yun ka. Kung ano yung wala ka, yun siya. Makukontento kayo sa isa't isa. Ganun din sa buhay natin, mga kapatid. If we will always look of what God is giving us, completes us. Si God yung siya nagbibigay sa atin. Kung yun yung binigay sa atin ni God, enjoy it. Tandaan ninyo lahat ng bagay ng prod ni God. Kung hindi na niya kaulooban ng isang bagay, God will pull you out from there. Aalisin kayo ni God siya. Okay? Hindi ko sinasabing stop from dreaming. Huwag kayong maghuminto sa pangangarap ninyo. Huwag kayong huminto sa mga bagay na pwede nyong maabot. Yung mga potentials. Huwag. Pero, don't commit. Okay? Kailangan nyo makita yung demarcation line ng desiring from committing. Magkaiba yun. Magkaiba. Merong isang kwento sa First Kings. If you know yung isang hari by the name of Ahab, the husband of Jezebel, hindi yung Serena, okay, but Queen Jezebel. Naalala niyo ba yun? Yung laging sinisitan ni Elijah. Kung kilala niyo si Elijah, mayroong isang hari na naghari ng time niya. Nagalit kay Elijah. Kasi itong si King Ahab ay spoiled brat. Meron siyang isang ubasan. Kung gusto niyo basahin, pag uwi niyo ng bahay, 1 Kings chapter 21. Okay? 1 Kings chapter 21. Basahin niyo yung story. Itong haring ito, spoiled brat, gusto niyang makuha yung ubasan. Okay? Yung vineyard ng isang Israelite. Kasi pagtingin niya sa kanyang portico, yung kanyang terrace, pagtingin niya gano'n, nakita niya ubasan ang ganda. So sabi niya, type ko yun. Gusto ko yun. Okay? So, pinuntahan niya, sabi niya, gusto kong bilhin yung ubasan mo at a fair price.
Kaso itong may-ari ng ubasan, ayaw niya dahil bawal sa isang Israelite ang magbenta ng kanyang lupain sa hindi Israelite. Alam niyo ba yun? Dahil ang kanilang lupa ay binigay ni Yahweh sa kanila, kaya hindi pumapayag si Yahweh na ibigay ito sa ibang lahi. Binigay na nga sa inyo, tapos bebenta nyo. Para yung ginagawa ng mga nire-relocate. Diba? Dito sa Metro Manila, papaalisin sa mga gilid ng tren, bibigyan ng 50,000, tapos dadalhin sa relocation. Ang gagawin sa relocation, ibebenta sa iba, tapos mag-i-squat na naman. Ayaw ni Yahweh ng gano'n. Nung time nila, binigyan sila ni Yahweh, ito yung lupa nyo, inyo yan. Alam niya yun. Alam na may-ari ng lupa yun. Pero itong si King Ahab, gustong-gusto niya yung lupa. Gusto ko ito eh. Tapos sabi niya, bumalik siya ulit, dodoblehin ko yung price hanggang sa naging 3 doble yung price. Ayaw nung may-ari. Hindi pwede. Amin to eh. Bigay ito ni Yahweh sa amin. Lupa namin to. Pang-Israelite lang to. Hindi ka Israelite. Okay? Yun yung time na nasakop sila. So, itong King Ahab, uwi siya. Iyak siya. Iyak siya parang bata. Ang description nga doon, parang siyang batang umiiyak. Nakita ni Jezebel. Oh, mahal kong hari, bakit ka umiiyak na parang bata? Ano ba yung pinagkagawa mo? Nakakahiya ka? Sabi niya, kasi yung isang Israelite doon, ayaw benta sa akin yung lupa niya. Gusto ko yan eh. Alam mo kung ano ginawa ni Jezebel? Pinapatay niya yung may-ari ng lupa. Sabi ni Jezebel, o yan, solve yung problema mo. Patay na. Ang kinin mo na yung ubasan na gusto mo. Heto ng King Ahab, baba siya sa kanyang palasyo, sakay siya sa karawahe. Biglang sinalubong siya ni Elijah. King Ahab, kinabutan ka sa mga pinagkagawa. Okay? Yung lahi mo, okay, lahat kayo, pag namatay, didilaan ng aso yung dugo niyo. Okay? Galit si Yahweh doon. To cut the story short, itong King Ahab, because of his covetousness, it leads him, even his wife, leads them to kill somebody for them to have what they covet for. Kaya mga kapatid, I want you to have this lesson. Dito ako magtatapos. Pastor, ano ang dapat natin gawin? Okay? Unang bagay, ayusin natin yung mga utak natin. Okay? Dito lagi yan eh. Sa isipan natin. Kung naalala nyo dati, sabi ko sa inyo, anong battleground natin? Isip. Bakit laging pinapaalala nila Paul na dapat nating alalahanin yung mga katuroang itinuro nila sa atin? Because it always the battle of the mind. Naintindihan niyo ako? It's always in our mind. Yung salitang if only. Sino nakapanood ng movie nun? Jennifer Love Hewitt. If only. Kung sakali lang. Yeah? Tapos, ang daming kanta nun. Kung sakali lang. Kung sakali lang. Kung pwede lang sana. Kung sakali lang. Kung ako na lang sana ang iyong minahal. Laging may regrets. Diba? Kung nandito lang sana ako, hindi sana mangyayari yun. Kung itong bagay lang sana nangyari. Alam mo yung lagi nandito yan, yung if only. At yung if only na yan yung nagpapahirap sa atin. Kung malakas pa lang sana ako, edi kaya kong gawin yung bagay na yan. Kung nadala lang naman sana ng maaga, hindi sana natulog. Kung sana mas mayaman ako, kasi kahit isang tuka lang gawin. Kaya ayaw niya sa akin kasi mahirap ako. Alam niyo yung if only, yung mentality na kung sana lang. Diba? Kung mas maganda lang sana ako. Diba? Kaya nagkakaroon tayo ng hatred. Kaya nga na-invento yung salitang bebote nga. Bebote nga. Kasi, ngayon, mentality yun ng
Ayaw mo sa akin nun? Or inistab mo ko dati? O ngayon, mas magaling ako ngayon? Big. Di ba? Oo, parang si Angelina. Di ba? Hindi nyo ba napansin? Kaya nagkaroon ng ganong klaseng mentality. We want to revenge. We want to avenge. We want to get even. Kasi kung sakali lang noon. Kaya kailangan nating matalo yung isipan natin, yung if-only mentality. Okay? Pangalawang bagay, kailangan nating makontento of what we have. Pogi lang eh. Hindi ako mayaman eh. Yun lang talaga bigay-tigay. Gwapo lang eh. Wala na eh. Okay na yan. Na-joke lang. Pero kung ano yung bigay-tigay, di ba? Be happy for what you have. For what God has given you. At pakatlo, always think that God is always in control sa lahat ng bagay. Sovereign siya. Sovereign siya. Paano na kami ngayon, Pastor? Wala na si ganito. Wala na si tatay. Wala na si nanay. Or, paano na kami ngayon, Pastor? Natanggal sa trabaho, si ganyan, si kuya, si ate. Don't worry. God is in control. God is in control. Hindi yan mapapalitan yung solutions natin. Hindi pa pwedeng ipampalit sa solution ni God. We are only finite. Napaka-finite ng mind natin. Finite. Okay? Yung iniisip mong solution, it's not always God's solution. Madalas nga, hindi mo akalain yung mga bagay na nangyayari sa iyo. Nare-realize ko sa buhay ko, what we have right now, hindi natin deserve yun. Hello? Nare-realize nyo ba yun? Na kung ano meron kayo ngayon, hindi nyo deserve. But God is good. He's good. Every day. His mercy is always new every morning. Okay? So I hope na makatulong ito sa inyo. Talunin niyo yung utak niyo. Yung utak na kung sana lang. If only mentality. Okay? Maging kontento tayo. And let's trust the Lord that He is sovereign in everything. Okay po? Huwag kayong magiging ihab. Huwag kayong maging spoiled. Okay? Tayo lahat. Bago tayo mag-pray, kantahin natin yung The Steadfast Love of the Lord. And bago tayo mag-pray, let's sing Steadfast Love of the Lord. Alam niyo yun? So, Steadfast Love of the Lord. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Ito lang yung solusyon natin sa covetousness. Kailangan nating talunin yung ating covetousness. And even of our hearts. Let's sing the song. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Sa beses pa po, katayin ulit natin the steadfast love of the Lord. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O
Lord, tunay nga that our heart is given, O God. Marami kaming karumihan, especially our heart is full of covetousness. Bata pa lang kami, Panginoon, ay pumapasok na sa puso namin, Panginoon, yung kasalanan ng covetousness. Pero Lord God, help us to defeat this covetousness, O God. Tulungan niyo po kami na sa isipan namin, lagi kaming makontento sa mga bagay na binibigay mo sa amin. Lagi namin alalahanin na ang lahat ng bagay, Panginoon, ay kontrolado mo. Ang bawat sitwasyon ay kontrolado mo. Thank you so much for your loving kindness. Maraming bagay, Lord God, ang hinihingi namin na hindi mo binibigay. Pero mas marami, Lord God, yung binibigay mo na hindi namin hinihingi. And we don't deserve that. Because you are the great God who always loves your people. Kaya nga salamat sa kabutihan. Thank you, Father God. To you, we give all these things, O God. Wala kaming ibang pwedeng sabihin kundi ang aming pasasalamat, Panginoon. Sa lahat ng bagay na aming tinatamasa, gano'n man ito kaliit, Lord God, sapat at laging sapat ang iyong biyaya sa bawat araw at hindi ka nagpapabaya. Ikaw ang Diyos na dakila sa aming buhay. Thank you, Lord. Sa iyo po lamang ang papulit pasasalamat. Amen.